Pwede bigkasin, Jesus Christ, our living hope. Panginoong Jesus, ang ating buhay na buhay, pag-asa. Kaya ngayong umaga sa ating study of God's Word, ang title ng ating preaching message this morning ay Faith Like of Thomas. Pananampalataya sa Panginoon tulad ni Tomas. Sino si Tomas? Yun ba yung yung sa lechon, baboy na pang... Mang Tomas yun, iba pala yun. Itong si Tomas or Thomas ay nakikita at mababasa natin sa ating scripture ngayon. John chapter 20 verses 24 to 31. So, pwede niyong buksan ang inyong Bible sa libro or the Gospel of John, chapter 20, verse 24 to 31. At dito natin malalaman, makilala si Tomas. At ang pag-usapan natin ay ang kanyang klaseng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Faith like of Thomas. Ito pa rin ay bahagi ng serya ng mensahe sa ating paggunita sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus. So ang celebration of an Easter Sunday, celebration of the resurrection of the Lord Jesus Christ, ay hindi lang siya pinag-usapan sa isang araw lamang on Easter Sunday. Kundi pag-usapan siya sa buong buwan hanggang Mayo ito. Pero next week ay ang ating church anniversary. So ang pag-usapan natin ay tungkol sa anniversary. No? Anniversary, alam niyo ba? Anniversary ng Community of Christ, COC. Next Sunday. Kaya mamaya pag-usapan natin yan. Faith like of Thomas, a post-resurrection message. John, the Gospel of John, chapter 20, verse 24 to 21. Pag sinabing faith or pananampalataya ay alam ng lahat kung anong ibig sabihin yan. Ngayon nga ay napakadali na lang titingnan sa online, sa AI, anong sasabihin tungkol sa faith or pananampalataya. At kung titingnan mo yan at i-google mo yan, talagang magsasabi at maraming sasabihin tungkol sa pananampalataya. So sa aking pagsaliksik at pagbabasa niyan din, tinitingnan ko yan, sinasabi nila napakaraming konsepto at daming mga sinasabi kung ano ang pananampalataya. So, sinasabing multi-layered concept. Maraming layer at maraming dimension ang titingnan kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya at masasabi na kumpleto daw ang pananampalataya at magkaroon siya ng kumpiyansa or confidence tungkol sa Diyos or tungkol sa paniniwala or tungkol sa tao o tungkol sa anumang bagay. Isa dito na nakita ko, sabi, na dimension of faith at makakaibang pananaw at maraming suporta tungkol sa pananampalataya na masasabing kumpleto ang pananampalataya na yan at nananalig talaga at may kumpiyansa. Una, sinasabi na meron dyan cognitive. Ano yung cognitive? Ang pananampalataya ay hindi bulag at hindi nanampalataya sa walang basihan. Kung hindi, meron siyang pag-iisip, intellectual, na makikita niya na meron tinatayuan ang kanyang pananampalataya, merong ebidensya, at merong pinapakita talaga na totoo ito dahil napag-aralan, nabibigyan ng evidences or ebidensya, kaya tinawag siya na cognitive na klase na pananampalataya. Pero hindi lang dyan mananatili. Meron pang kasunod. Ang pangalawa ay tinawag na affection or affect. Ito naman ay tungkol sa nararamdaman. Nararamdaman ng tao na totoo, nararamdaman at naobserbahan niya na ito, merong conviction, ang tinatawag namin sa English, tinatawag natin conviction. May nararamdaman siya, konbiktado siya, at talagang sa puso niya at sa feeling niya, nararamdaman na ito ay totoo. So hindi lang sa isip, hindi lang sa pag-aaral, hindi lang na may ebidensya at nakatayo sa napakagandang sinasabi at totoo, kung hindi nararamdaman din.
Kaya may mga iba nagsasabi, ramdam ko. Ibig sabihin, totoo talaga. At ang pangatlo, tungkol sa panampalataya, sinasabi din na ito na ang pangatlo ngayon na practical. Ibig sabihin nila sa practical, sinasabi na gawin mo, kumilos ka. Ibig sabihin, meron ng panata at meron ng devotion at meron ng pagbibigay sa sarili, yung tinatawag na offering at pagkilos at paggawa. So sinasabi niya at ginagawa, ito makikita na meron at totoo ang pananampalataya. So tatlo, cognitive, effect or affect, practical. So iniisip, napag-aralan, may ebidensya. At yun ang pinag-usapan natin sa message last Sunday that Jesus Christ nagpakita sa tao, sa mga disciples, upang ipakita na ang kanilang pananampalataya ay nakatayo sa totoo at buhay na Diyos. At nararamdaman na totoo ito at ngayon nagsasabi at mayroong pananampalataya at panata at dito ngayon may devotion kaya nagsasamba at nananalangin. Sa Bible din naman sinabi in Hebrew chapter 11 verse 1, sinabi din sa Hebrews, now faith is confidence of what we hope for and assurance about what we do not see. Diretsong sinasabi mula sa salita ng Diyos sa Bible, Hebrews 11:1, na ang pananampalataya ay kumpiyansa. Pag kumpiyansa, relax. Paubaya, mayroong surrender. Saan? Doon sa pag-asa na yan. Inaasahan na yan. Kaya umawit tayo kanina, Jesus our living hope. Hindi lang basta pag-asa at inaasahan, buhay na ating inaasahan na Diyos. Kaya mayroong katiyakan sa mga bagay na hindi natin nakikita pa. May katiyakan sa mga bagay na darating. Bakit? Dahil ang ating inaasahan, ang ating katiyakan, our hope is alive. That is Jesus Christ. Amen? Mahina. Amen? Ngunit, sa realidad, maraming pagkakataon na sinasabi, madaling sabihin ang pananampalataya pero mahirap gawin. Easier said than done. Kaya marami nagsasabi, naniniwala ako na may Diyos, pero teka lang. Ha? Kaya marami din na nagsasabi, naniniwala naman ako, pero, teka lang, baka hindi pa sigurado, baka sure. I-sure muna natin. Kaya ang iba, hinahaluan nila ang pananampalataya na yan sa iba-iba't klaseng pananampalataya. Hindi lamang kay Jesus Christ na buhay, na sinasabi na living hope, baka pwede natin subukan din pumunta doon sa mga iba. Punta muna tayo doon sa mga nakapako sa krus. Punta muna tayo doon sa ginawa ng tao ng mga Diyos-Diyosan at yung mga marunong na manalangin din sa iba-ibang mga espiritu. Baka sakali, mabuti na yung sigurado lahat na tawagin natin. Alam mo na ito ang pananampalataya na klase at tinawag ito na belief. It's not faith, but belief. Belief, naniniwala. At sa pag-study sa world religion, ganito ang mga naisip ng mga tao talaga. Kaya napakadaming Diyos na nagawa ang tao sa mundo. Makakita lang na kakaibang punong kahoy sa gubat, sasabihin nila, baka may ano dito. Ayun, baka may gumagalaw dyan, may tao dyan, may Diyos dyan. Nakakita lang nakakaiba ng mga pangyayari, sasabihin ka agad, baka dito tayo. May mga himala.
Ang tawag namin yan sa pag-aaral ay syncretism. Sabihin mo, syncretism. No, nandyan yan, pwede mong babasahin yan sa Google. Ang syncretism ay halo-halong pananampalataya sa iba't ibang relihiyon at iba't ibang pananalig sa iba't ibang Diyos at napakadaming mga santo. Kaya attributed God, attributed saint to a specific day na tinatawag na ngayon, panahon ng tag-init. Kaya doon tayo manalangin sa santo ng tag-init. Doon tayo pupunta sa Diyos ng ulan, para may ulan. Doon tayo sa espiritu ng ganito dahil kailangan natin sa ganyan ngayon. Syncretism because not sure, naniniwala naman na may Jesus Christ kasi nagsasamba din naman at tumatawag sa Diyos at Sunday at may cross na sinasabi nakalagay dyan, pero hindi sigurado. Meron ding iba talagang hindi sigurado. Kaya sige na lang, sunod na lang tayo sa mga ritual na yan at gagawin na lang natin yan kasi yun naman ang naipasa at gagawin natin yan kinagisnan. Bakit mo ginagawa yun? Basta ginaya ko lang kasi naniwala sila nun at gagawin ko. Done by so many others. But let me tell you at sabihin ko sa iyo kapatid, hindi yan ang pananampalataya. Belief lang muna. Naniwala ka na may Diyos, oo, karaniwan, it's a common practice of other people and many people, even in the church at mga tao na nagsasamba sa kahit saan. Pero wala doon sa level na faith na sinasabi natin sa Bible na panampalataya in Hebrews chapter 11, verse 1. But not in the level of confidence, kumpiyansa na ito na talaga. At ito ang buhay na pag-asa sa buhay. Assurance. Sigurado ako na hindi ko pa nakikita ito darating yan. Sigurado ako na may Diyos kahit hindi ko siya nakikita. Kasi ang Diyos ay espiritu at hindi siya likha ng mga kamay ng mga tao at linikha sa isip ng mga tao. Ang aking Diyos ay buhay. Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Sa libro na binasa natin sa John, the Gospel of John, chapter 20, verse 29 to 31, itong portion na ito ay ang panapos. Okay? Sabihin, panapos. Sabihin mo, panapos. Anong natapos? Ang pagsulat ni John sa Gospel of John. Ito na yung conclusion part. Sa pagtatapos ng kanyang pagsulat tungkol kay Jesus Christ at tungkol sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ni Jesus Christ. Concluding statement of the writer John in the Gospel of John after sa lahat na niyang naisulat. Anong naisulat niya? Tungkol kay Jesus Christ, tungkol sa buhay, tungkol sa kanyang pagpanganak, tungkol sa kanyang suffering, paghihirap, tungkol sa kanyang kamatayan, tungkol sa pagkabuhay muli, tungkol sa mga bagay na ginagawa ni Jesus Christ after the resurrection. Pero sabi pa rin ni John sa huling mga bersikulo, there are still many other unrecorded. Marami pa siyang hindi na isulat na nagawa ng mga signs and wonders ni Jesus Christ. Ibig sabihin, sa mga nasulat dyan, sa Matthew, Mark, Luke dyan, and even the entire Bible, mas marami pa ang hindi nila na isulat. Dahil hindi kaya nang isusulat sa salita ng tao at sa mga litra na meron tayo sa alpabeto o sa alpabeto nila nung unang panahon. Sa kadaming nagawa at hindi na ma-describe or masasabi kung ano pa ang nagawa ng Diyos ni Jesus Christ nung panahon na yon. Lalo na after His resurrection. Kasi may 40 days pa siya. After siya nabuhay muli, okay, take note, ulitin ko yan. 40 days after siyang nabuhay muli. Hindi 40 days after siya namatay. 40 days after nabuhay muli, spend time with His disciples at marami pang kaganapan at nangyari na hindi na-record ni John.
ang nagsulat sa Gospel of John. Sa conclusion, ako ay tiningnan ko, bakit sa conclusion at sa huling mga versikulo na sinabi ni John, ang emphasis niya dito at pinakita ay tungkol kay Tomas. At lalo na tungkol sa kanyang pananampalataya ni Tomas kay Jesus Christ. Bakit dito ang conclusion? Bakit kaya ito ang sinabi at sakop sa kahuling bahagi? Marahil ang tanong, ano bang klaseng pananampalataya meron si Tomas? Anong klaseng faith pinapakita ni Tomas dito? Bakit talagang in-emphasize at ni-record ni John in relation to the Lord Jesus Christ? Ang sagot, ang pananampalataya ni Tomas ay nag-umpisa sa karaniwang alam or belief of the Lord Jesus Christ na mayroong pagdududa. Sabihin mo, pagdududa. Yan ang pananampalataya ni Tomas, ni Thomas. Alam niya si Jesus Christ, kasama siya sa 12 disciples. Kasama siya na meron siya nakikita maraming mga miracles o mga signs and wonders na nagawa ni Jesus Christ. Pero nitong namatay si Jesus Christ at nalaman niya na nabuhay, merong pagdududa. Pero yung pagdududa na yan, nagtapos, take note, nagtapos sa kanyang confession at devotion na nagsasabi, "You are my Lord and my God." Ikaw ang aking Panginoon at ang aking Diyos. Walang sino man sa mga disciples pa niya na nagsabi kung hindi si Tomas, pero nag-umpisa yan sa kanyang paniniwala lang muna at may pagdududa pa. Paano ang itong tinawag na karaniwan lang na kaalaman or paniniwala tungkol kay Jesus Christ na siya'y lalago at magiging faith, pananampalataya sa araw-araw nating pinagdaanan kahit mayroong mga pagdududa dahil sa dami nating pinagdaanan sa buhay at sa mundo. Na kahit mayroong pagdududa, kahit mayroong mga questions sa buhay, magtapos pa rin sa araw-araw na magsabi, Panginoon, ikaw pa rin ang aking Panginoon at Diyos. Paano mangyari yun? Paano nangyari kay Tomas yun? At bakit ito talaga nagtapos ang Gospel of John? Makinig. Ito ang sagot. Sa pamagitan ng eksperyensya natin kasama ng Panginoong Hesus, personal experience, hindi grupo, hindi by family, hindi by church, personal, ikaw mismo. Kung na-eksperyensyahan mo, ikaw mismo, personal, ang Panginoong Hesus na nagresulta sa iyo na kino-confess, sinasabi mo, at ang iyong panata at sinabi mo, Panginoong Hesus, dahil dito kahit ako'y nagdududa at mayroong pinagdaanan sa buhay, ikaw na talaga ang aking Panginoon at ang aking Diyos. Ano ang nangyari? Merong eksperyensya na dinaanan si Tomas na nagsasabi ngayon mula sa pagdududa, ngayon, Panginoon, dito na ako, tatayo, manananata sa iyo na ikaw lamang ang Panginoon at ikaw lamang ang Diyos. Ano ang istorya? Puntahan muna natin ang istorya. John 20, verse 24 to 31. In verse 24, nagsabi dito, ngayon si Tomas, or Thomas, or kilala sa panahon nila noon na Didymus, isa sa mga 12 disciples ni Jesus Christ, wala siya, absent siya nung panahon na nagpakita si Jesus sa kanyang maraming disciples.
Yung pinag-usapan natin last Sunday, na si Jesus Christ nagpakita sa mga disciples after sa pagkabuhay niya muli. Wala si Tomas doon, absent. Ewan, ano kaya? Saan kaya pumunta? So absent, wala si Tomas. So ang ibang mga disciples in verse 25, nagsabi sa kanya, nakita namin ang Panginoon. We have seen the Lord. Tapos sabi ni Tomas, unless I see the nail marks in His hands, habang hindi ko makikita yun, yung mga butas ng pinagdaanan ng pako sa kanyang mga kamay, at ilagay ko ang aking daliri doon, at isama ko ang aking buong kamay, hindi ako maniniwala sa inyo. Sabi niya, no? After a week, verse 26, lumipas ang isang linggo, nandun ulit ang mga disciples nagtipon-tipon doon sa bahay na yon, kung saan ulit sila mula dati nagtipon-tipon, at kasama na si Tomas. Hindi na umabsent. Kaya wag umabsent sa Bible study. Maski sarado ang pintuan at nakalak ito, sabi dito sa verse 26, si Jesus dumating at nakatayo kasama nila at nagsabi, peace be with you. Pangalawang beses na ito sinabi ni Jesus, nagpakita sa mga disciples, peace with you. Ngayon, nandito na si Tomas. Verse 27, then Jesus said kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito. Tingnan mo ang aking mga kamay. Reach out your hand and put it into my side. So hindi lang sa kamay na nilagay ng Panginoong Hesus kay Tomas ang kanyang daliri, kundi pati dito sa gilid. Bakit sa gilid? Kasi tinusok dito siya ng maraming beses si Jesus Christ. At doon naubos ang kanyang dugo. At Jesus said sa kanya, stop doubting and believe. Tama na, huwag ka nang magduda, maniniwala at manalig ka na ngayon. Itong panahon na ito, the same pa rin, na nagpakita si Jesus Christ sa kanyang mga disciples sa pinag-usapan natin last Sunday, Luke chapter 24, verse 36 to 46, sinabi din niya ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples na, tingnan niyo, hawakan niyo ako, nandito ako. Ngayon, sinabi din niya at in-specific niya kay Tomas. Kasi absent nga si Tomas at nagdududa. And now, ang confession at sinabi na devotion ni Tomas at sa kanyang pananampalataya, personal ito. Ibig sabihin, dumating ang Panginoong Hesus, special na nagpakita sa lahat, pero specific kay Tomas. Bakit? Dahil sa kanyang pagdududa, kasi absent siya nung panahon na nagpakita sa unang beses si Jesus Christ. Ngayon, personal din ang pagsabi ni Tomas ngayon, pagkatapos niya nakita na hawakan na siya totoo ang Panginoong Hesus na buhay. Sabi niya, Jesus, you are my Lord and my God. Period. And so sabi ni Jesus in verse 29, dahil ba nakita mo ako, ikay naniniwala? Well, other translation, walang question mark doon. Other translation sa Bible, at tiningnan ko ito din, wala, period lang or semicolon. Pero marami nagsasabi na ito ay question mark. Nagsasabi kay Tomas, dahil ba nakita mo ako, ikay naniniwala? At sabi ni Jesus, pinagpala, merong pabor ang Diyos sa kanila na hindi nakakakita sa akin, pero naniniwala. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Itong sinabi ni Jesus in verse 29, it is a statement
Napakalaking salita at pananalita ni Jesus Christ na hindi lang siya sa panahon nila noon, kung hindi hanggang ngayon, ito ang nagsasabi at ang totoong sinasabi sa bawat isa, even in the coming generation and the time to come, nga kung sino man naniniwala sa Kanya, kahit hindi nila nakita, sila'y pinagpala. And that is faith, pananampalataya. This is the record. Anong record? Listahan, sinulat. Kung sa atin pa, nandun na yan, naka-imbak sa cloud, o saan pa na recording. Pwede sa video, pwede sa audio. Sino ang nag-record nito? Of course, the Gospel of John. Include the Gospel of Matthew, the Gospel of Mark, the Gospel of Luke. Kaya tinawag natin ito sa pag-aaral, Synoptic Gospel. Bakit? Nakikita nila, eyewitness, parihas ang istorya, the same ang tinutukoy about the Lord Jesus Christ, na namatay pero nabuhay muli, totoong buhay at totoong pag-asa ng lahat sa mundo. That after weeks of the resurrection of the Lord Jesus Christ, nagpakita siya sa kanyang mga disciples. The risen God, dead, ngayon, totoong katawan, actual, kasama nila, kumain pa nga si Jesus Christ, kasama nila sa binasa natin last week. And Jesus let His disciple, and personally, si Tomas, nagpahawak siya maski doon sa butas ng kanyang mga kamay dahil sa pagpako sa kanya sa cross. Ito ay ang personal experience ni Tomas. Personal na realidad. Kaya ngayon si Tomas, mula doon sa pagdududa na nag-umpisa lang na naniwala siya na may Diyos, ngayon, iba na ang kanyang sitwasyon. Meron ng confession at meron ng pagsasabi at panata sa Panginoong Jesus na ikaw na ang aking Panginoon, ikaw na ang aking Diyos. Amen? So ano ito sa iyo at sa akin? Makinig, ano ito sa iyo at sa akin? Kapatid, sa dami ng tinuturo at nagsasabi tungkol sa Diyos, about the Lord Jesus Christ, ang iyong eksperyensya na personal, na naharap mo, nadama mo, na-realize mo, na may ginawa ang Diyos sa iyo personal, yan ang bubura sa iyong mga pagdududa tungkol sa Panginoong Jesus. In other words, experience with the Lord Jesus Christ, personal experience. Pwede mo sabihin, personal ko na experience with Jesus. Ano yun? Ngayon sa ating mga panahon, hindi natin nakikita na ang Diyos. Hindi katulad sa panahon ng mga disciples na privileged sila talaga, nasa lamuha, nakasama nila sa kainan si Jesus Christ. Kasama nila sa kanilang paglalakbay. Nakikita nila actual ang mga miracles, mga signs and wonders. Sa atin ngayon, after the resurrection of the Lord Jesus Christ, more than 2,000 years na ang dumaan, ang natira sa atin ay ang cross. Cross. Nandyan yung cross na isa. Nandyan pa isa dito. Ito lamang ang meron tayo na ipapakita na nagpapatunay na ang ating Diyos buhay. Wala na siya nakapako doon. And many times, sabihin ko, maraming beses, pati ako, nagdududa tayo, totoo ba?
itong aking pinaniniwalaan? Gaano ako kasigurado na itong aking pananampalataya at paniniwala kay Jesus Christ ay totoo? Dahil sa maraming tinuturo at maraming mga Diyos at maraming sari-saring pinagdaanan sa buhay. And so like Thomas, kagaya ni Tomas, ang ating paniniwala may halo ng pagdududa. Common yan. Ngunit, ang permanenteng tawag ng Diyos ni Jesus Christ is the same word na sinabi niya sa harap ng mga disciples at with Thomas. Blessed, because you have seen me, you believe. Blessed are those who have not seen and yet have believed. The same statement sinasabi ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Pinagpala ka, ang pabor ng Diyos, or masaya ang buhay mo kung ika'y patuloy na naniniwala at nananalig sa Diyos kahit hindi mo siya nakikita. The same thing with Thomas sa kanyang panahon. Sa atin din ngayon, may mga pagdududa about the Lord Jesus Christ. May mga circumstansya, may mga tao, may mga nababasa ka kahit saan, sa internet or everywhere nababasa. Social media, about false teachings, about false God. At ito marahil nagbibigay pagdududa, totoo ba kaya si Jesus Christ ay nabuhay muli? Ang Panginoon ba ay nandito pa, kumikilos pa rin, tuloy-tuloy sa buhay ng tao? Nandito pa ba siya sa mundo in control? Bakit ganito na kasama at dito na ganito na kahirap ang buhay ng tao? Sinasabi Jesus is Lord. Is He really the Lord? Siya ba talaga ang Panginoon? Siya ba talaga ang aking inaasahan sa buhay? Ang Panginoong Diyos ba ay siya ang Diyos sa tubig? Siya ba ang Diyos sa apoy? Siya ba ang Diyos sa lupa at sa hangin? Bakit nagkaganito ang mga pangyayari? Ang Panginoong Diyos ba, siya ba talaga ang Panginoon ng universe? Sa mga kalawakan na yan, dito sa mga bituin, sa galaxy, sa mga planeta, in everything in the outer space and the solar system, is He the God who created and dominate and control all this? Siya pa ba rin? At ang mga tao, katulad natin, nagtatanong at daming mga tanong. Paano ako? Paano kami? Saan patungo lahat itong pagsisikap? Paano ang kinabukasan namin? Paano? Ano ngayon? There are doubts and expression of doubts. Kaya, inaasam-asam natin ang mga sagot. Di ko alam kung ganyan din siguro ang ating sitwasyon. May mga pagdududa. Just like Thomas. Actually, sa basa ko dito, hindi lang si Thomas ang nagdududa. Pati mga other disciples, nagduda sila. Actually, during sa time na kasama nila si Jesus, hindi naman sila naniwala talaga na buong paniniwala na siya ang Messiah. Kasi sa aming pag-aaral dito, sila ngayon, nagkaroon lang ng kamalayan. Siya pala yun. Siya pala yung tinutukoy ng Old Testament na Messiah. Alam mo, 30 to 35 years after the resurrection of Christ, saka pa sila nagsasabi, oo nga, siya pala yun. So, hindi lang si Tomas ang may pagdududa, hindi lang si Tomas ang kulang sa pananampalataya, naniniwala lang sila, pero ang pananampalataya at pagpaubaya, wala. Many times, tayo din, may mga ganyan. Pero napakaganda ang pangyayari kay Tomas.
special mention talaga. Special attention ni Jesus. Jesus nagpakita sa mga disciples at special attention kay Tomas. God, the Lord Jesus Christ, nagpakita in person, personal kay Tomas dahil tinugon ang kanyang pagdududa. Kapatid, makinig. Marami sa atin hanggang ngayon at sa darating na panahon, hindi buo pa ang ating kalooban sa pananampalataya at pananalig kay Jesus. Oo, nagsasamba tayo, nagsaselebrate tayo ng Holy Week. We sing songs of praise and worship. Sineselebrate natin na buhay ang Panginoon, buhay at buhay, magpakailanman. Pero sa likod ng ating isipan, mayroong pagdududa. Bakit? Dahil sa sitwasyon. Dahil sa hirap ng buhay. Pero tandaan natin na sa gitna ng ating pagdududa, alam ng Diyos, alam ni Jesus Christ ang iyong pagdududa. Sabihin mo sa katabi mo, alam ni Jesus ang iyong mga pagdududa sa Kanya. Sabihin mo. Oo, tulad ng pagdududa ni Tomas. Yung sinabi niya, maniniwala ako kung mahawakan ko siya. Ngayon, ito pinakita ni Jesus Christ, kaya nagkaroon siya ng experience. Encounter personal with the Lord Jesus Christ. Jesus Christ Himself, siya mismo, hindi siya nagpautos. Hindi niya sinabi sa ibang mga disciples, sabihin niyo lang niyo kay Tomas, nagpakita ako sa inyo at nahawakan niyo ako. Sabihin niyo na lang sa kanya. Hindi. Personal talaga na si Jesus nagpakita kay Tomas, nasa kanyang harapan at sinabi, hawakan mo ako. Kaya sinabihan niya, stop na yan, doubt na yan, pagdududa na yan. Mas mahalaga at pinagpala ng Diyos ang naniniwala kahit hindi nakakita. Faith like Thomas is the kind of faith na mayroon marami ang mga Kristiyano. Sasamba, oo. Sama-sama, oo. Deboto, pero nagdududa. Pero tandaan mo, alam niya ang iyong pagdududa. Hinaharap ka ng Panginoong Jesus. And surely, ikay will make a confession of faith, declaring at sasabihin mo, siya nga ang aking Panginoon, Diyos, tagapagligtas. Sa amin, sa nag-aaral sa teolohiya, meron kaming tinitingnan tungkol dito. Tinatawag namin ito, theology begins above and below. Ano yun? Yung kaalaman mo sa Diyos na nag-umpisa mula sa taas, ngunit nandito sa baba. Ito yung ibig sabihin na papaano mo nalalaman at nakikita, nararamdaman na may Diyos. At marami ang mga sagot na nagsasabi, nakikita at nararamdaman ko na may Diyos dahil sa aking pinagdaanan sa buhay. Maraming testimonya at mga storya na sinasabi na dumating ako sa pananampalataya kay Jesus Christ dahil may tao na ginamit ang Diyos. May mga istorya din na nagsasabi, testimonya, at kilala natin marami nagsasabi, dahil sa panaginip na takot ako, naharap ko ang Diyos. At dahil doon, sumampalataya ako sa Kanya. At dito ako nagkaroon ng totoong pananampalataya at ipaubaya sa Kanya ang lahat. Kami sa pag-aaral sa teolohiya, pagbabasa sa Bible, pinapakita lamang dito ng Diyos
Okay? Makinig ha. Pinapakita lamang dito ang Diyos kung ano siya. Ulitin ko, okay? In our study of theology and systematic theology, ang pag-aaral namin dito ay tinitingnan at binabasa ang Old to the New Testament, Genesis to the book Revelation. Pinapakita, dinidescribe namang ng Panginoong Diyos sino siya. Dinidescribe. So ang tanong, paano pala ma-experience personal ng isang tao ang Diyos na masabi niya, nakilala ko ang Diyos, sino siya sa akin? Ibang bagay yon. Ulitin ko, the entire scripture presented to us at nababasa natin ito, pinapakita sa atin ano ang Diyos. Ano ang Diyos? Pag-ibig. Ano ang Diyos? Nagmamahal sa atin. Ano ang Diyos? Matapat. Ano ang Diyos? Maraming masasabi. Kaya it is about what God like. Pero paano nasabi ng mga tao at masabi ko at masabi ng maraming mga tao na ang Diyos, nakilala ko talaga siya kung sino siya? The answer is, experience siya kasi. Nadarama nila, na-experiensyahan nila na ang Diyos ay buhay dahil sa kanilang sitwasyon at pinagdaanan sa buhay, ang circumstansya na yon. Dito nila nakilala at nasabi nila, Panginoong Hesus, Ikaw talaga ang aking Panginoon at Diyos. Ano ito? Yung isang testimonya na nagsakit at magkaroon ng maraming sakit na at almost na namatay. Pero sa kanyang panalangin, sa kanyang mga prayers at mga prayers ng marami, sa kanyang bed, naramdaman niya na ang Diyos nandyan malapit sa kanya. At sa kanyang prayer, parang nakipag-usap siya sa Diyos at naramdaman niya ang kagalingan. Sa iba, ang mga testimonya, ito sinasabi sa klase ko ito during sa aming theology class. Sabi niya, ang discussion namin, paano dumating at nakilala mo ang Diyos? Hindi lang sa pagbabasa, sino or ano ang Diyos, kung hindi, nadarama mo na siya, personal na Diyos, nandyan sa'yo. Isa doon, isa ang nagsabi, ako ay single parent, may 3 anak, wala akong trabaho. Pero ako'y nanalangin na, Panginoon, tulungan mo ako. Makatrabaho ako at magkaroon. Binigyan ako ng negosyo ng Panginoon. Ngayon, ang aking mga anak, graduate na. Bakit? Dahil sa yung gabi na yon na nanalangin ako, nagpakita ang Diyos sa akin na siya ang aking Diyos. Personal encounter yon. Personal experience yon, kapatid. Amen? At marami pang mga istorya binabahagi na nasabi nila, nakilala ko talaga ang Diyos dahil may ginawa siya na miracle or signs, wonders sa buhay ko na hindi ko maisip na mangyari. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya tulad kay Tomas. Alam niya na may Diyos, pero nagdududa. Pero nung nagpakita ang Diyos sa kanya, personal encounter niya, dito niya sinabi, ikaw ang aking Panginoon at ang Diyos. Kapatid, hindi ko alam ano ang pinagdaanan mo ngayon. Hindi ko alam kung ano ang mga pagdududa pa sa buhay. Sasabihin ko siguro, okay lang magduda. Pero sabihin ko rin, parang hindi okay din. Huwag mananatili sa pagdududa. Expect, asahan mo na ang Panginoong Diyos may gagawin sa iyo. Amen? May gagawin sa iyo. Kasi dito nagtapos ang Gospel of John. Istorya ni Tomas. At sabi pa nga ni John sa huling verse, marami pang ginawa ang Panginoong Yesus na hindi naisulat dito.
Ibig sabihin, marami pa siyang ginawa sa kanyang mga disciples. Hanggang ngayon, marami siyang ginagawa sa buhay mo at sa buhay ko. Maraming gagawin pa siya sa buhay mo at sa buhay ko. Mga imposible na mga bagay. At makikita at mararamdaman mo na totoo buhay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Ninanais mo ba na mangyari yan sa buhay mo? Ha? Yes. Mag-uumpisa yan. Saan? Sa iyong pananampalataya, pananalig kay Jesus Christ. Paano? Personal mong tanggapin, paniniwalaan na si Jesus Christ. He is your Savior and Lord. Ganun pala ka-importante yung tanggapin, paniniwalaan si Jesus Christ sa buhay mo na siya ang Panginoong tagapagligtas at Diyos sa iyong buhay. Ito pala yung confession. Ito pala yung panata. At ito pala yung magiging deboto sa Panginoong Hesus. Ano yon? Sasabihin sa Kanya, Panginoong Hesus, Ikaw na ang aking Diyos, tagapagligtas at Panginoon. Kung hindi mo pa nagawa yan, gawin mo sa iyong panalangin. At makikita mo, makipagkita ang Diyos sa iyo. Naniwala ka na makipagkita ang Diyos sa iyo, face to face? Hindi lang doon sa time na babalik siya at sa kamatayan, hindi kahit ngayon. You will see God. You will see the Lord Jesus Christ doing things. May ginagawa at gagawin siya sa buhay mo. Basta una lang, meron kang pananampalataya, tinanggap mo siya sa iyong buhay. Amen? Amen. Let's pray. Father in heaven, in the name of Jesus, salamat po sa paalala sa amin sa pamagitan sa istorya sa buhay ni Tomas. Opo, nakita namin na siya ay mayroong pagdududa. Kahit alam na niya na may Diyos, kilala niya si Jesus Christ dahil nakasama niya as isa sa mga disciples. Pero sa pagkabuhay muli, nandyan ang pagdududa. Panginoong Hesus, aming Diyos, patawad po na kami may pananampalataya tulad ni Tomas. Pero ninanais namin, Panginoon, na ang pananampalataya din ni Tomas dahil na-encounter niya ikaw, na-experience niya ikaw, dahil ikaw ay nagpapakita sa kanya. Ito din, ninanais namin sa aming buhay ngayon. Na sa kabila ng aming pinagdaanan at marami kaming pagdududa sa buhay, tungkol sa aming pananampalataya, tungkol kay Jesus Christ, paano namin masabi na totoo ikaw sa aming buhay? Oh Lord, thank you po. Na katulad ni Tomas, gagawin mo rin na magpapakita ka sa amin. May gagawin ka sa bawat isa sa amin. May gagawin ka, Panginoon, sa bawat isa nitong aking mga kapatid. Lord, salamat po na darating yung oras at araw na yan na sila magpapatotoo sa amin dito. Na naharap nila ikaw dahil may ginawa ka sa buhay nila. Sa mga circumstansya na yan, sa mga bagay na mahirap, sa mga sitwasyon na nasaktan sila, na mga sakit na pinagdaanan sa buhay, mga problema, o kahit itong mga problema sa mundo, krisis o kung anuman na mga sakuna. Lord, salamat po na yung mga pagdududa namin, hinaharap mo kami, hindi mo kami pinabayaan. Indeed, you are our God who will never fail. That you keep your promise na nagsasabi sa amin, I will never leave you. Totoo, Panginoon, na kahit sa aming pagdududa, nandiyan ka, hindi mo kami iniwan. Tulad, pinakita mo kay Tomas. Lord, rahil mayroong Tomas dito sa amin na klase na pananampalataya sa umpisa. Pero Lord, salamat po na yung pananampalataya ni Tomas na nag-declare, na nagsasabi, Ikaw ang aking Panginoon, O Jesus, aking Diyos. Dahil nadama, na-experience nila,
nadaanan nila, na encounter, may experience sila with the Lord Jesus Christ. Salamat po. Itong aming prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen.